Matibay! Pag naumpog yung Huli dito. mga tol, we're going to renovate this house from floor to ceiling. We're going to adjust the ceiling kasi medyo mababa ito. Ganun din yung mga roofing natin, medyo marami ng leak kasi more than 40 years na. So, we're going to adjust the roof and then lahat ng area ng bahay aayusin natin. Kumbaga, complete renovation. Kumbaga, kung sa kotse, overhauling ang gagawin natin. Palalaki natin yung mga rooms, yung mga CR, aayusin natin. So, yun lang muna mga tol. Abangan nyo yan. So yun na nga mga tol, at andito tayo sa bago nating project. Excited ako magkwento sa inyo kasi blessing ito from our Lord at blessing din ito sa mga workers na umaasa sa atin. So andito tayo ngayon sa more than 40-year-old na bahay. Magandang bahay siya nung panahon niya. Although syempre nalipasan na rin ito ng panahon. Pero kung tutuusin, maayos pa siya. Ang problema lang dito mga tol, lumang kisame na, may inside gutter at higit sa lahat, mababa yung kanyang kisame. Ibig sabihin, mainit. Konting briefing sa mga worker para alam nila yung mga gagawin nila. At eto na nga mga tol, mga good lumber pa yung ginamit sa kisame. Eto makikita nyo, wala nang kisame, inalis na yung plywood. At makikita nyo yung mga pamakuan, naka-wood pa siya. At andito rin pala sila madam at nandito sila para i-assist tayo. At eto na nga, naghanda pa si Bossing. Shout out kina Mr. and Mrs. Bedan sa masarap na pananghalian matapos manalangin. At eto na nga ang grupo. Tuwang-tuwa sila sa masarap na pananghalian. Maraming salamat po sa inyo. So yun na nga, tinanggal na natin yung mga kisame at nakita na nga natin na maraming butas ang bubong. At wala pa pala itong insulation. Ayun. So, sinimulan na natin maghukay para sa footing at tie beam dahil walang firewall ang existing na bahay. So, gagawa natin ito ng firewall at wait lang kayo sa gagamitin nating walling material para dito. So, ganun pa rin mga tol, katulad ng dati. Ginagawan pa rin natin ito ng parilya, ng footing at meron tayong graba sa ilalim bago buhusan. Standard ito mga tol at meron din tayong 16mm na ginamit at hindi lang yon, may tie beam pa tayo dito. Although this is just a one-story or bungalow house, pero standard pa rin yung proseso ng paggagawa natin dito. Gumamit tayo ng 16mm na rebar at syempre, ganun din sa tie beam. Nag-start na nga ang demolition dahil ito ang kanyang kakalabasan. At konting update naman tayo para sa Montalban project natin. Kapag dinaretso nating pinipinturahan na lang natin yung mga drywall partition at hindi na nilagyan ng mga plasters, ang mga hugpungan or yung mesh tape, sa katagalan ay lalaki ang gap o siwang ng mga hugpungan at madali itong mag-crack. Hindi magiging magandang tingnan ng mga drywall natin, especially dun sa mga kantuhan. At kalaunan magpapalit ka ng drywall mo. So mas mainam na gawin ang tamang proseso sa finishing ng drywall natin. Ang SCG Smart Putty Premium Jointing ay isang plastering agent. Ito ay recommended na gamitin sa gypsum board at sa PISM board. Pero hindi sa kahoy. Mas improve ang formula nito na dinevelop ng Japanese technology by Noritake. Ito ang mas pinatibay at mas mabilis matuyo o fast setting ng ibig sabihin, konting panahon lang sa pagpapatuyo para makapag-apply ka na ng second and third coating. Madali siyang ipahid, walang buo-buong compound. Ang recommended mixture nito ay 1:2, isang part ng water at 2 part ng Smart Putty. Ang isang 20 kilograms na bag ng Smart Putty ay kayang masilyahan ang 40 square meter, ganun kalaki. Parang 14 na plywood iyon. Pagkatapos itong i-mix sa water ay kailangan itong gamitin sa loob ng 15 minutes. I-apply ang first coat ng Smart Putty sa joint at kanto ng boards na may lapad na 15 cm. Saka natin ilalagay ang mesh tape. Pagkaraan ng 20 to 30 minutes ay mag-a-apply naman tayo ng second coating na may lapad na 20 cm at matapos ang 20 to 30 minutes ay mag-a-apply ng third coating ng Smart Putty na may lapad na 28 cm at iwan muna para matuyo ng maigi. Tandaan po natin na ang bawat application o coating ng Smart Putty ay may 30 minutes na setting time bago maglagay uli ng panibagong application o coating. At matapos ang final application o third coating, hayaang matuyo, then pwede na itong lihain na grade 100 na liha or 120. Sa mga kantuan ng boards at mga sulok, sa
sa paggamit ng Smart Putty ay maiiwasan natin na magkaroon ng crack sa mga joints at corners. Binibigyan din ito ng proteksyon ang mga joints laban sa mga bangga o impact loads. Matibay gamitin yung Smart Putty. Smart Putty by SCG Premium Jointing. Maganda sa mga hugpungan. After this, liliyahin na lang and then saka pwede na itong pinturahan. So if you're going to achieve na mas matibay na mga jointing putty, you have to use it 3 times. Yun ang recommendation ng SCG Smart Putty. Yun nga sa mga hugpungan, typically dito nagkakaroon ng crack. So ang ginagawa natin dito, naglalagay tayo ng mga mesh sa mga hugpungan, sa mga joints, sa mga corners. Yan. Una naglalagay tayo ng gasa. And then first coat, first application. And then after 20 to 30 minutes, second application. And then if you want to achieve the best result, you have to use it 3 application. So makikita niyo mga to, napaka-smooth yung pagkaka-apply dito. So ito hindi pa naliliha. Ang sunod na preparation dito is lilihain, pupunasan ng basahan, and then pwede na tayo mag-first coat ng paint. SCG Smart Putty can be used on Bison board and gypsum board. The same application can be used. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope nakapagbigay ito ng information sa inyo at kung nagustuhan mo naman, baka po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!